Sinasadya ni Sara na mag-absent po kasi ayaw niyang matanong. Kung ayaw niyang matanong, di wag. Pero wala kang pondo. Yung pondong hinihingi mo, kailangang bawasan. Kaya lang, sabi nga ni mamamayang liberal party list Representative Laila de Lima, gusto sana niya zero budget para sa Office of the Vice President dahil sa ugali po ni Sara Duterte. Tuldukan na natin niya yung abuso at pagiging entitled. Kaya lang nagbago yung isip niya. Ayaw naman niyang idamay yung mga empleyado na wala mang kinalaman dito sa pagiging walang modo ni Sara Duterte. So, ibinalik lang sa dati, minus mga kababayan, yung hinihinging increase kasi hindi man niya ma-justify. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Very good ito pong balita ngayon. Ano yan, Mr. Maravillas? Yan Yung tinapyas po na 156 million pesos mula sa budget ni Sara Duterte, ni-realign ng Congress para magamit po ng DOH. Di ba? Very good baga. Sa Senado, gusto pang dagdagan ni Bungo mula sa kanyang budget si Sara Duterte. Nawala na talaga yung Senado sa tamang pag-iisip po. Ito yung nasa tamang pag-iisip, yung Congress. Kasi hanggang ngayon hindi may paliwanag ni Sara kung paano ginamit yung kanyang pundo sa Office of the Vice President, pati noon sa kanyang departamento. Nung secretary pa siya ng DepEd. So ang tamang aksyon ng Congress ay dapat talaga bawasan. Dapat nga zero budget. Kasi paano mo bibigyan ng budget ang isang departamento ayaw magpaliwanag ng maayos kung paano ginagamit ang pundo ng bayan. Di ba po, mga kababayan? So ito ngayon ang good news para sa mga mamamayang Pilipino. Yung House Committee on Appropriations na pinamumunuan po ni Nueva Ecija 1st District Representative Mika Swansing, nagsabi na yung 156 million cut from the proposed 2026 budget ng Office of the Vice President has been reallocated to the Department of Health. Citing Vice President Sara Duterte's continued absence during House deliberations to defend her office funding. Sinasadya ni Sara na mag-absent po kasi ayaw niyang matanong. Kung ayaw niyang matanong, di wag. Pero wala kang pondo. Yung pondong hinihingi mo, kailangang bawasan. Kaya lang, sabi nga ni mamamayang liberal party list Representative Laila de Lima, gusto sana niya zero budget para sa Office of the Vice President dahil sa ugali po ni Sara Duterte. Tuldukan na natin niya yung abuso at pagiging entitled. Kaya lang nagbago yung isip niya. Ayaw naman niyang idamay yung mga empleyado na wala mang kinalaman dito sa pagiging walang modo ni Sara Duterte. So, ibinalik lang sa dati, minus mga kababayan, yung hinihinging increase kasi hindi man niya ma-justify. Ito na nga po, binawas yung 156 million mula sa proposed 902 million pesos na allocation under the National Expenditure Program. Nireduce ito mga kababayan to 746 million pesos. So paliwanag mga kababayan ni Swansing na yung realignment na kanilang ginawa will not affect the salaries and benefits ng Office of the Vice President personnel. Kasi unang-una, yung mga programa po ng Office of the Vice President, duplication ng other offices ng ating gobyerno. In words, walang proper accounting. Sige, pero planting niya, no? Tree planting ni Sara Duterte. Hindi man yan yung mandato ng Vice Presidente. Masabi na nagtatrabaho, may ginagawa. Ano man yun ang tree planting? Di ba? Trabaho ng DNR. Gusto lang niyang gawin kasi para may masabi na nagtatrabaho siya after na maglakwat siya sa iba-ibang bansa para sa maisog rally. Di ba po? Tapos pagbalik dito sa ating bansa,
Walang tigil sa paninira sa ating Pangulo. Pati sa ibang bansa po. Walang bukang bibig si PBBM, si Martin Romualdez. Galit na galit, hindi man inaano. So paliwanag ni Swansing na yung rechanneled amount will augment the DOH medical assistance to indigent and financially incapacitated patients under the 6.7 trillion pesos na GAA bill na inapprove na po ng Congress on third and final reading last week. So sabi ni Swansing, the budget for financial assistance should be lodged in the different agencies like DSWD, DOH, or DOLE. So yun po yung ginawa natin, binatak po natin yun at lahat, binatak po natin yun at lahat po yun napunta po sa MAIF IP o itong medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Pangalawa po na kondisyon ko na kung makakaltasan man ang OBP, kailangan po yung pondo na matitira sa Office of the Vice President sapat para may pagpatuloy nila na magampanan ang mandato ng opisina. And with that po, even with the reduction, tumaas pa rin po yung kanilang supplies expense, tumaas pa rin po yung kanilang rent expense, yung operational expense nila, tumaas pa rin po, sabi ni Mika Swansing. So tingin natin, it's fair. Hindi man dapat madamay po yung mga empleyado sa mga ginagawang kabuktutan po ni Sara. So binigyan pa rin po ng just enough fund. Mas mataas pa rin ng konti pala kaysa doon sa budget ni dating Vice President Leni Robredo. So walang dahilan para magreklamo si Sara Duterte sa kayong mga supporters niya. Ang lahat ng ito na mga nangyayari sa kanya dahil sa sarili niyang kagagawan. Ayaw niyang magpaliwanag, binabastos niya yung Congress. Tama lang na bawasan yung kanyang pondo kasi hindi man po ma-justify. Yung ganitong masamang pag-ugali ng isang public official po, dapat hindi kinukonsinti talaga. Dapat dinidisiplina ang tulad po ni Sara Duterte na napakawalang modo. Kasi pag kinonsinti po siya ng Congress, magiging bad president siya sa iba pang mga susunod na opisyal. Magiging normal na po ang pagiging salaula. Di ba po? Sabi ni Cecil Pistaño, tama lang po yan. Ang dami-daming Pinoy na hindi makapagpagamot dahil sa hirap ng buhay. Sabi ni Ronnie Quinones, good decision. Mapapakinabangan ng taong bayan yan kaysa los tayo ni Sayad. Sabi ni Adel Kidato Coros, wow, very good decision po. Maraming nangangailangan na Pilipino maka-avail ng MAIPIF. Sabi ni Roberto Flores, okay lang. It is the Congress right to do that. But to realign the cuts to other agencies who are not even asking for it because they have already provided so much and enough under their programs is not necessary. My unsolicited advice is to use all the reduction to NEP to pay the foreign debts or reduce the projected foreign loans to fund current programs. Sabi ni Christian Gonzalez, so how has the reallocated millions of pesos helped the Filipinos? Itutulong nga po sa mga pangangailangan ng mga pasyente. Sa DOH po, ilalagay yung pondo for medical assistance. Ang daming nangangailangan ng medical assistance. Si Sara Duterte kasi gusto rin na magkaroon ng medical assistance. Duplication po ng DOH. PCSO, nagbibigay ng medical assistance. So idagdag na lang doon sa pondo ng DOH po. At yung DOH, align sa kanilang mandato. Yung Office of the Vice President, wala mang ganong mandato. At ang punto rito, hindi man niya maipaliwanag yung pondo na binibigay ng gobyerno, ng Kongreso sa kanya, kung paano ginamit. At she refused to explain. Yan ang problema kay Sara eh. Ang trato niya sa pondo ng gobyerno, pribadong pondo sa kanya, hindi man po maaari ang ganon. Sabi ni Hermes Ibanez, too kind, zero budget is just right. Sabi ni Oscar Tambubong, dapat iparehas kay BP Leni budget niya nang malaman kung saan galing ng
kung, kung saan ang galing ng BP ng Davao sa BP ng Bicol na pinagkaitan ng tatay niya noon, pero nagawa pa rin tungkulin ng maayos. Ipakita mo, BP Sara, ang galing mo. Sabi ni Yola Flores, dapat sapat lang pang sweldo, kukurakutin lang yan ang pundo. So yan po. So it's just right mga kababayan, yung ginawang aksyon ng Congress para madisiplina ang isang public official na tulad po ni Sara Duterte. Hindi pa marisan po ng mga susunod na leader tulad ng Vice Presidente.